Praise the Lord. Sabi nga sa kanta, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, ano? Basta't ikaw, o Diyos ay kasama. Amen. So, ay ba na si Lord? Amen? Okay, so let's pray. Hallelujah. Lord, thank you. Salamat, Lord, for this another week, O God, na nagkairibanan kami, O God, to pray and fast together. Salamat, Lord, sa bababa mong tataramon. Dalangin ko, Lord, na talagang mag-minister ka sa muyang gabos. And I pray, O God, hallelujah, padagos na ka madangog as I deliver your message, O God. And ma-apply mo po ni talagang sa buhay may, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. So, sige daw po, i-flash na po sa tuyang. Hi, Ted. Yan. Pabasa na po. Fight For your peace. Fight for your peace. Amen. So, grabe po. Poon po itong Sunday, talagang kinakauli ako ni Lord about mo yan, about sa peace. Amen. So, sige. Background. Okay, kang Sunday po, ito nga ni po bagang before kitang mag-worship, no, na ito ang garo parang nilad sa ko ni Lord no verse, which is na-share naman natin sa kang Sabado May, tapos in-impress ako ni Lord before kita mag-worship nato. And about din po to sa peace. Tapos nagabot po ang Lunes po kaya may imimit talaga ako mga friends. Tapos po, bigla, namatid ko po, talagang garo ako, kabado. Kabado ako. So, ang inibo ko po ay nagpara-pray, of course. Tapos nag-worship, tapos nag-seek kay Lord. Tapos yan. Move on. Pero okay mo po ako Lunes. Tuesday naman. Ito man po yan ang panahon. Talaga, biglang uran. Makusugan, tapos may update baga sa news. Pero duman po itong time naman na sobrang very peaceful. Peaceful na talagang grabe, talagang binabasa ko ni Lord na magiging okay si panahon. Kaya pag-update na gano'n dahil madadagos ang outreach, kalma lang ako. Pero nangyari po talaga, nadagos po sa tuyang outreach. 3:00 ng aga pa lang po, pinahiling na sa ko ni Lord, nagmata po kayo okay na okay talaga. Tapos po, okay si panahon ka Wednesday, di ba? Tapos mo ako po ma-share. So, yun na po yan. Ang background, fight for your peace. Kamusta po? Kamusta po ang katayta? Kamusta sa imong kapayapaan? Level of peace mo, tugan. Pero ang level? Kamusta? Nagkakamustahan pa. Hingirit lang. Hingirit lang. Dahil Okay. Sige po. Maduman po kita sa Mark 4. Hindi mag-inarik ko dito ni Lord. Mark 4, 35 to 41. Kasi po ng karang story iyan, nararamta na po iyan. Pero about po siya sa peace ang gustong ibabasa to ni Lord yun yan. Fight for your peace. Ang salita ng Diyos version kita. Okay. Sabi po dito ang title, Pinatigil ni Jesus ang malakas na hangin at alon. 35. Kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya. Ano daw po? Tumawid tayo sa kabila ng lawa. Kaya, Iniwan ng mga tagasunod niya ang mga tao at sumakay na rin sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. tapos, May mga bangkaring sumunod sa kanila. Habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin. Hinampas ng malaking alon ang bangka nila at halos mapuno na ito ng tubig. Si Jesus ay nasa hulihan ng bangka at natutulog ng nakaulan. Ginising siya ng mga tagasunod niya. Guro, malulunod na tayo. Baliwala lang ba ito sa inyo? Kaya umangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon. Sinabi niya, tigil, kumalma kayo. Tumigil na ang
tagasunod niya. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayo pananampalataya sa akin? Takot na takot sila at nag-usap-usap. Sino kaya ang taong ito na kahit ang hangin at dagat ay sumusunod sa kanya? Amen. Okay na po? Let's, diba? Okay. So, sabi po, thank you po sa pagbasa. So, nangyari po niya, sabi na, magkaibanan po ang mga tagasunod ni Kristo, tapos si Kristo. Okay. So, banggi po na nagsabi si Jesus sa mga tagasunod niya, madya, duman kita sa balyo ng lawa. Tapos, di syempre nagsunod, tagasunod niya ni, winalat po ninda ang mga tao. Tapos, nagsakay po sinda sa bangkang sinasakyan ni Jesus. Tapos, wala na po mga nagsurunod, pero ini po, hindi kita mapoon, fight for your peace. Sabi nito, habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin. Ulit ito po, habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin. Yan. Biglang lumakas ang hangin. Sabi sa verse 37a. So, ilan po, nangyari pa lang po yung mayo pang nangyayari ni bagyo, mapangduros ng hangin, magayunan pa. Kasi si Jesus nag-invite, tara, magdumang sa bagyo, magayunan pa po, tahimik pa, okay pa ang panahon. Tapos nagsurunod sila, pero sabi nga ni, biglang ang yan. Habang nagta-travel sila, biglang lumakas ang hangin. Kamusta po sa palibot nito? These past few days. Malakas ba ang hangin ng buhay sa buhay nito? Yeah. Okay. So, ini po, point number 1, may mga biglaan. Yan. May mga biglaan. Grabe, no? Hindi mahihiling ta, okay pa. Di ba minsan biglaan, may in-expect ang inyong mangyari, tapos iba ang nangyari. O kaya, una mo, okay lang, tapos biglang, ay, anong nangyari? Yan. So, bigla. Diba? Nag-travel sila, okay ang panahon, okay ang duros, magayon mag-travel, and then suddenly, yan, biglang lumakas ang hangin. Sa katakapag-arag po kayan, na nagta-travel, dahil talaga siya safe sa tubig, no? Sa lawa. Okay. Bigla. Ngunyan. Sa verse 37b po, sabi dyan, basahan ito po. 37b, sabi po ni Tio, hinampas ng malalaking alon ang bangka nila at halos mapuno na ito ng tubig. Hinampas ng malalaking alon ang bangka nila at halos mapuno na ito ng tubig. So yan, point number 2, release na. Point number 2, dahil nga niyan po may mga biglaan, anong epekto kayo sa to? Apektado ka. Tama ba? Apektado ba ka mo? Grabe yung effect, no? Grabe naman kung dahil ka-apektado, nanhit naman yan, no? So pag may nangyayari sa palibot ang biglaan, apektado po kita. Amen? Okay. So, biglang lumakas ang hangin, hinampas sa malaking alon ang bangka at halos mapuno na ito ng tubig. So, grabe na po ang sitwasyon na nangyayari bigla sa saindang travel, sa saindang baroto. Kaya, duman po sa sinabi tang may mga biglaan. Basahan tapos Salmo 112 verses 7 to 8. Psalm 112 7 to 8. Yan. Sabi po digdi, sige, basahan ko na po. Hindi siya matatakot sa masamang balita. Dahil matatag siya at buong puso, nagtitiwala sa Panginoon. Verse 8, hindi siya matatakot o maguguluhan.
Dahil alam niyang sa bandang huli, makikita niyang matatalo ang kanyang mga kalaban. So may laban, no? At may nangyayari biglaan. Pero ang encouragement sa tuya ni Lord, pag may mga biglaan, dapat dahil kita matakot. No? Kasi may mga biglaan talaga. Nangyayari yan. Sa aral daw, may mga dahil kita na-expect na nangyayari. No? Garo siya, makusog na hangin. No? Tapos sabi rin magpakatatag. Dahil kay Puwata ang buong pusong nagtitiwala sa Panginoon. Hindi siya matatakot o maguguluhan dahil alam niyang sa bandang huli, makikita niyang magayon na sa bandang huli. No? Dapat araw kita ka maghiling, nahihiling ta yung finished work ng Jesus sa buhay ta. Diba? Nilagata ka nahiling may nahihiling po pala kita. May namamatay kita, may nadadamog kita, nakukulugan kita. But, in-encourage kita ni Lord, dai matakot sa mga anumang biglaan o masasamang balita. Dahil nga apektado kita, mabasa po kita sa John 14:27. John 14:27. Sabi ni Dio, huwag kayong mabagabang at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Para po sa Indo, anong klase ang naranasan ng Indo kapag may kapayapaan from the Lord? Anong klase ba yan? Anong effect sa Indo ang peace ni Lord? Joy. Joy, ano pa? Peace. Ha? Ano pa? Kapahingahan. Yan. Tapos pag peaceful kita talaga, ano kita? Sure kita. May faith kita, no? Kapag pag may peace kita from the Lord, arang tang answered prayer. Permit. Amen? Yan. Next po, sa John 16:33. Na-share ko na ni dati, di ba kang Sunday? Sabi po, the last verse yan. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin, kay Jesus. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. So every time, pagpaparasabihan kita ni Lord na acknowledge natin siya na siya ang source ng peace. No? Araw na itong nangyari sa ako, nakapagod ako, kaya sa example ko sa bago, Lunes, nakamatay ko biglang, gano'ng kinakabahan ako na nagbabagabag ako, pero bilang Kristiyano, dapat dahil kita, dito na kayaan to sa sarili hanggang sa malaman kita kang kabata, di ba? Ang gibuhon mo, patugtog kang worship song, mag-worship ka kay Lord, magbasa kang Word of God, tapos speak in tongues. Di ba? Sisilig tayo sa speak in tongues, pag may naagihan, iyo. Kay puhanan po talaga. I-pray kung dahil man nakapag-speak in tongues. Pero magayon ko talaga pa speak in tongues. Ito garo, dahil mo nga ning masabi kung ano talaga, pero pag speak in tongues ka, magiging okay talaga. Tapos ang gigimot na po, hahalatong ta maging okay kita. No? Kaya baga sabi, pray without ceasing. Ibig sabihin, pray ka lang and pray hanggang sa ma-receive mo ang kaipuhan mo ma-receive from the Lord. Amen? So, dapat dahil kita magkaubang takot. Ulit-ulit na sinasabi na ay magkawang takot kundi magpakatatag dahil napagtagumpayan na ni Lord. Yan. Sige po. Maduma naman kita sa balikat sila sa main verse na po. Sa Mark 4 verse 39. Mark 4:39. Mark 4:39 sabi po digde, kaya pumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon. Sinabi niya, tigil!
Kumalma kayo. Tumigil nga ang hangin at kumalma ang dagat. O, topic ko na naman ang katae, dali. Yan. Kalma. Sabi mo. Tugang kalma. Ano na kalma na? Bakos lalong tayo nagkalma. Okay, kalma. Iyan po ang next point ta. Kalma lang. Yan, kalma lang. Sabi pa sa Psalm 46:10. Psalm 46:10. Sinasabi niya, tumigil kayo at kilalanin niyo na ako ang Diyos. Ako'y pararakalan sa mga bansa. Ako'y papupurihan sa buong mundo. Sa English, kan mas bisado tapo na be still and know that God is God. So, di pala na-remind na para makalma kita. Tama man ang God. Kaya kung kukalma ko, nasa diri ko, may Diyos ako. Amen? May Diyos kita. Amen? Perfect peace from the Lord. Yan. Sabi daw na, kalma! Kalma! Okay, Exodus 14:13 to 14. 14:13 to 14. Sabi po dito, sumagot si Moises sa mga tao, huwag kayong, muli na naman, huwag kayong matakot. Tapos, makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Ang mga Egyptian, kinakalan si mga Egyptian, nakikita ninyo ngayon ay hindi na ninyo makikita pang muli. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo, hindi nyo na kailangan makipaglaban pa. Be still. Si Saida po naglalaban para sa to? Si Lord. Pero kayo po ang makipag-partner sa iya in peace. No? Bakong kita na kay piano, nakikilaban pa kita. Ay. Yung pagprita daw, gabagdang nagbabalak na magkawarali sa EDSA to, Tarmin. Yo, EDSA. Kaya pagprita yan, Pilipinong kalma. Kalma. Kasi minsan kapag may mga opinion kita pinaglalaban, dahil na makalma-kalma ang damdamin. Pero yan pa ulit-ulit po sa mga verses na binabasa ko niya talaga, sinasabi niya, para magkawakat ang peace, dapat dahil kita matakot. Para magkawakat ang peace, magpakatatag kita. Amen? Amen. Tapos po, sa verses 40 to 41 ng Mark 4, 40-41, sabi po dito, tinanong niya ang mga tagusunod niya, bakit kayo, uli lang si takot, natatakot, wala pa ba kayong pananampalataya sa akin? Takot na takot sila at nag-usap-usap, sino kaya ang taong ito na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? No? Kapag may takot, ibig sabihin, pumayo ka, base naman sa verse, pag natatakot ka, mayong ano? Yun talaga, may kapayapaan. Tapos, sabi ni Lord naman sa 40 to 41, ano da? Mayong pananampalataya. So, may kinalaman yan. Opposite pa that kang fear, ang faith. So, pag natatakot na kita, importantang i-check si faith na kay Lord. Amen? So, ang point number 4 na po, manampalataya ka. Basahon na po sa Proverbs 3:5-6 na garo kadaklan ay favorite ka mga kabataan. Ano po yan? Sige daw po. Ay, garo tayo na pala favorite. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa inyo ang tamang landas. Even ang tamang kapayapaan. Diba? Alalahanin sa gabos ng ginigibo, remember the Lord. Amen. Tapos po, Philippians 4:6-7.
6, 7. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil kayo ay na kay Kristo at ang kapayapaan ito ay hindi kayang unawain na. Nagkaroon ako, nagbabasa pa ako ng tao. Okay. So sinasabi po ni Dio talaga, yung kapayapaan, pag na-receive to na ang peace ni Lord, iyan ang makatabang sa to para maingatan ang puso, para mag-cause ng sin. Tama? Maiingatan sa tong puso, sa tong isip, yan. So sa Romeo, sa fruit of the Spirit na mention po yan, sabi, love, joy, Peace. ay, araman. Peace. So, yaon po yan. So, dahil po kita po ay, yaon po sa to ang banal na spirito, kay puhan din, we work or we fight for our peace. Yan. So, kita po ang inaapon ni Lord na mga vessels of peace niya din, no? Diba? Yan po. Tapos po, sa 5 punto po, 38 to 39, mabalik lang kita, maatras lang kita dikit. Ano po ang nangyari o ginibo ni Jesus? Kasi ang point number 5 to po, gayahin mo si Jesus. Sabi po dito sa Mark 4, 38 to 39, nasaan na po si Jesus? Nasa hulihan ng bangka. Si Jesus ay nasa hulihan ng bangka at tutulog ng nakaunan. Ginising siya ng mga tagasunod niya, Guro, malulunod na tayo, baliwala lang ba ito sa inyo? Kaya bumawas si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon. Sinabi niya, tigil, kumalma kayo, tumigil nga ang hangin at kumalma ang dagat. Yan. Dahil ko sinabi, sa aspeto na maturog-turog na lang kita kapag may nangyayari sa palibutan. No? Pero nakakakosa to, di ba, para maging kalmado. May naalala po ako one time, may nagabot ako, di ba sabi sa bago, Psalm 112, there's no fear in bad news. May one time po maagahon ka to, years ago, na may nagbarita po sa ko. Yan. May nagbarita po sa ko na si Ate Jane po da pala, na aksidente na bunggo. Ang ginirmo ko po baka ko, syempre nag-pray ako kay Lord. Pero there's a very long prayer, very short lang prayer siya. Tapos and then, nagturo po ako. Very peaceful. Pero matindi po ang bangga na talaga to. Kasi, naano siya ning, talaga sports car. Baka man rin. Pero kumbaga, yan. Pag talagang umakit ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos, tatawanan niya kita ning kakalmahan, ning joy, ning comfort, and see, okay po sa Ate Jane ko yan. Diba? Baka masamayo akong pakialam na sa iya. Pero si Lord, kapag talagang kita, pinagtiwala ta, ning buong-buo, anong nangyari sa palibutan, sa buhay ta, yan. Answered prayer, mangyayari at mangyayari. Diba? Anong kung po kitang inagihan sa life, tama ba? Very peaceful. Makami magturo, mga ng ulunan. Kasi tiyahin si Jesus. Dahil okay, sige mabasa, last verse mo na lang ako before ako Second Thessalonians 3:16. Yan ang sunod ko po ni. Second Thessalonians 3:16. Sabi po dito, naway ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan ang siya rin magbigay sa inyo ng kapayapaan mo. Sa lahat.
sa lahat ng pagkakataon, maging anuman ang kalagayan ninyo, at patnubayan nawa kayong lahat ng Panginoon. Yan, dinedeclare ko rin sa inyo. Inang tinasa ko ni Lord talagang verse, katong talagang na ano ako, pero nakamate akong kaba. Pero tandaan na po, si God is never a God of confusion. Diba? Dahil si Lord nakakataon ng lito sa damdamin. Dahil si Lord nagtataon ng kagabatan. Ano, anong sumadyo? Okay lang ka mo. Gusto rin na mag-share. Very peaceful. Pero po, si Lord po ang matawakin sa to. Amen? Pag binasa itong pagbaraba ko po mga verses, paulit-ulit naman po ang sinasabi ni Lord na siya ang God of peace. Na mayo kitang totoo, kung totoo so mayo kitang poproblemahon. Kung talagang kita, oo ang satong tiwala sa Panginoon. Ano mang barita na biglaan, ano ta matatakot kita? May Diyos kita. Pero kaipuhan po na kita, nag-iiribanan kita para syempre inut-inut makakonect sa Diyos. And para anumang ng mga bad news na nangyari sa bansa, sa pamilya, sa iglesia, o sa ano pa man, iraranitasinda kay Lord ng may kapayapaan. Di ba? Halimbawa, aram ko ba sa nangyari yun, mga biglaan nga ni na dahil biglang naging okay ang sa imong pagmate o ang inaagihan. Diba? Ang ano talagang may nagkikipuntak talakayan is to really come before the Lord and receive His peace. Tapos daita po tantana na daita yung ma-receive. Itong mag-iwala ko ng mga bagay, diba dadagdagan ka na naman. So kaipuhan po, ma-receive ta at ilaban ta in prayers and speaking in tongues, in word of God, in worship, na talaga kita mapadagos sa piliyon ta ang kapayapaan. Ilalaban yan. Kasi peace is part of the fruit of the Spirit. Gusto ka mabuma kita? Amen. Okay, praise the Lord. So nawaan naman po ang mga, kung naalunan man ka mo, bago lang mo, nadurusa, maka-epekto lang na. No? Tandaan ta na si Lord po, siya po talaga sa iya, in Him, kompleto. In Him, totoo ang sa iyang kapayapaan. Bako lang nag-expire na sa agama na ang kapayapaan, kundi buong-buo ang kapayapaan o kita sa Panginoon. So ano po ang mga alon tangon yan? May takot pa? Sabi ni Lord, ano, natatakot pa ka mo? Mga akit ko ka mo, mga ano ka mo, malataya ka mo. Diba? Yan. Nasa in, ang faith. So kita ko na nabangging hinahanapan kita ni Lord ng faith, ng pananampalataya. Ihalit na po at isuko ang takot ta sa Panginoon. Yan. So kita mo, hindi kita, may takot kita, may mga pag-iisip kita. Then all the more, maglawig ka din. Kahit tarapos ng iba, maglawig ka pa din. Magpararani ka kay Lord, pray. Pag-pray ang puso, Lord, tabangan mo ko magpakalma sa presensya mo. Tabangan mo ko kasi kapag nagtarampak ko ano-ano o mag-react ako sa mukha ko rin kung ano-ano, baka mas lalo pa akong magkasala at maka-epekto ng ibang tao. Diba? Kasi bawat hirota, may epekto. Diba? Gabos kita, may possible na mga biglaan mangyayari sa buhay. Pero may sinasabi ni Lord, yaon siya. Basta ikaw, O Diyos, ay kasama. So pag si Lord kaibanan sa bangka, payapa, kalma, answered prayer. Diba? In the name of Jesus, ano? Ano sa ulit? Diba? Still. Diba? Babakanta sa trambol. Still. Call this, ano to? Ha? Yeah. Let it rain at your name. So grabe ang power ni Jesus. Data po kaya talaga. But in Jesus' name, siya kaibanan ta. Amen. Kaibanan ta siya at dahil kita dapat na matakot. So, ano? As you fight for your peace, always communicate with Jesus. Inil mo before Jesus. Diba? Ihibig mo kay Jesus, Lord, ako kaning kagabatan na mamatay ko, abo ko maging paraiwal. Yan. Gusto ko maging vessel of peace mo ako. Amen?
And sa Lord, dire-diretso niya, kapag pinagkatiwala mo siya, pag-receive mo siya, ang presensya niya, gagabayin mo kanya even sa wisdom and everything. Everything will be added. Ayan, ganyan ang dito. So sige po, let's all stand up and receive the peace of the Lord. Sa pag-pray tayo, pagkatiwalaan ta siya na may answered prayers kita. Sige po, sa pag-worship ta po, i-claim ta po ang kapayapaan na tinatao po sa tuya ni Lord, muli na banggi. Ayaw ka shika shandaya kami. Initaw ta po kay Lord, anumang kaguluhan na nagbabagabag sa atong mga isip. Ayaw ka ipagkatiwala ta po kay Lord, anumang problema yung kinakaharap ta po ngunyan. Shika shandaya. Ayaw ka